Now to give us updates on the ground, we have Jovi Francisco of One News reporting to us live from Washington, D.C. Hi, good morning from the Philippines. Good evening from Washington, D.C., Angelo and Angela. Yun, kitang-kita naman kung nasaan si Jovi. Oh, Jovi, naman nasaan ka ba? background niya. Ang ganda ng view mo. Ano yung nasa background mo, Jovi? Alam niyo, kung nanonood kayo ng Designated Survivor, Of course. nasa likod ko yan, di Tsaka ba? House of Cards. House of Cards. Pero nandiyan pa siya. Oo. Ang Pero US anyway, Capitol, ayan. Kita siya. Actually, kita rin yung ibang monuments dito, kaya lang, mahirap mag-turn, baka mawala ang signal ko. Pero, Totoo. good evening from Washington, D.C. Ayun. Sasabihin ko lang na eksaktong 7 hours to go before buksan yung physical voting o yung mga polling precincts or polling sites sa buong Amerika. So dito sa Washington, D.C., alas 7 rin, yung pagbubukas. So, kumbaga literal na isang tulog na lang. Oo. Boboto na sila. Jovi, sinabi mo about yung physical voting kasi I understand, di ba? Meron yung early voting, yung may mail-in votes. Yeah. Okay, Jovi, The mail-in votes, yon at saka yung early voting. Early voting saka yung mail-in votes ay 79 million na yung nag-avail yan as of yesterday afternoon, Diego. Yeah. So, parang the last time na ginawa nila yan, mga 150 million That's right. Americans yung nag-avail. So ngayon 79 million na siya. So I'm sure pila pa rin sa mga polling precincts na sa buong Estados Unidos starting tomorrow. Pero ang laki na nung number nung nagpatiuna na. Una na ako, boboto na ako, ayoko maghintay. Pero Jovi, kamusta naman yung security dyan? Yung atmosphere, kumbaga, yung vibe, tensyonado ba yung mga tao dyan? Okay, ikinukumpara ko parang mas laid back doon sa California kasi before ako lumipad papunta dito sa DC, ay binisita ko muna yung Filipino-American community doon. Tapos yung tinignan ko kung saan sila boboto. Parang parang hindi masyadong maraming seguridad na nakapaligid. Ngayon dito, marami ka makikita na police at saka military na nasa paligid. Which is, Diego and Angela, understandable because of what happened. Diyan mismo sa building sa likod ko ang US Capitol kung saan ay nagkaroon ng January 6, kung naalala nyo. Even days before the actual physical election, sinasabi na hindi natanggapin kung matatalo ang isa sa mga isa sa mga kandidato ay hindi daw nila tatanggapin at sila ay dinaya. So may possibility ng gulo. So naiintindihan natin kung maraming palibot-libot na mga vehicles ng security, which is good kasi it makes you feel safe or safer. Lalo na sa foreign Pero Jovi, city. may curfew ba dyan? Like, di ba kasi sa Philippines, meron yung liquor ban, may gun ban. Do you have the same restrictions the night or the eve of the elections? Alam mo, mukhang wala. Siyempre, tinignan ko, nakita ko umiinom lahat dito sa bar. Nasa bar, rooftop bar nga siya Feeling ko, okay pa rin siya. Curfew, wala kasi kagabi, pinag-live nila ako sa frontline. Madaling araw yon, pumunta ako ng National Mall. Medyo madilim, natakot ako. Parang wala ako nakitang tao doon, kundi ilang jogging. Parang wala naman mga ganong restriction, Diego and Angela. Jovi, I'd like you to take us through yung... Kasi of course, alam natin yung Sunbelt states, we have the Blue Wall states. But of course, ang sentiment is whoever takes Pennsylvania has 99% chance of winning. But may emerging battleground state which is a swing state sa Ohio. Is that right? Isa sa sinasabing emerging, pero kasi talaga malaki ang numero ng EVs from Pennsylvania, 19. Isipin mo kung makuha mo yun, 19 ka na kagad, parang ang laking dagdag doon sa 270 electoral votes needed, electoral college votes para makuha mo agad yung 270 at ikaw yung mag-emerge na winner. Alam mo, katunayan, sinabi ko na ito kay Ed Lingaw kahapon, Angelo and Diego, na
supposedly, nung Sunday, ay meron na silang closing remarks sa kanilang mga kanya-kanyang kampanya. Kumbaga, yun na yung parang last hurrah nung Sunday. Kaya talagang, nabalita rito lahat ng mga quotable quotes ng dalawang major candidate. Pero today, Monday, maghapon, binalikan nila ang Pennsylvania, pareho sila. In fact, si Vice President Kamala Harris ay nag-focus talaga sa Pennsylvania, saka nagdala siya ng maraming mga artista o kaya celebrities doon, including Oprah, Ricky Martin, Katy Perry, etc. So, ganun ka-importanteng makuha yung Pennsylvania because of the 19 electoral votes. But how about, Jovi, other animal in the room? Of course, North Carolina is equally important. Those two states, yes. Pennsylvania, North Carolina. Who has upper hand? Sentiments on the ground? Before tayo tingnan ko pa din, nag-monitor ako dun sa meron kasi mga local channels dito na pina-flash siya, hanggang ngayon ay sobrang dikit. Diego and Angela, meaning hindi ko man mabibigay na specific in numbers. Kung lamang man halimbawa si Kamala kay Trump sa isang lugar, nandoon nasa realm nung plus minus na 3, di ba? So parang talagang sobrang dikit hanggang na yung eve of election. Kaya isipin mo, kaya kailangan, kahit na dapat tapusan ng Sunday yung kanilang pangampanya because of their parang valedictory speeches, talagang kinailangan nilang bumalik doon sa mga dapat balikan today para for their last manligaw chance pa. to get some votes. Last minute na panliligaw, ika nga, di ba? Pero yes. yung gusto ko din tignan din dito, Jovi, yung usapin dyan sa May, Michigan. Kasi nasabi nga nila marami doon na Arab-American community na medyo hindi sila pumapabor kay Kamala Harris dahil nga doon sa foreign policy ng Democratic Party. Pero ngayon daw, ang ginagawa ni Kamala Harris ay medyo pumapayag na siya na magkaroon ng ceasefire sa Israel between the Palestinian. Meron bang mga konting pag-swing na rin ngayon sa Michigan towards kay Kamala Harris? Wala pang parang katulad sa Iowa, 'di ba, na binalita talaga rito na parang nag-change ng color from red to blue, right. or the other way around, basta nag-change yung color. Ito wala pa, pero gets ko yung sinasabi mo, Angela, kasi over the weekend talagang binalik-balikan yan ni Vice President Kamala Harris, and yun nga, nagkaroon siya ng maraming dialogue with the Arab Americans. Isa pa sa mga voting bloc dito sa Amerika. At saka, Jovi, ang understanding ko, malaking bagay ng minority votes this time around. Although in pockets, if you look at them individually, medyo mahina ang numbers. Pero ang sinasabi kasi ng both Republican and Democratic Convention, if you add up all these minority groups together, they form a formidable base that could determine the next president. Ngayon, sa Filipino side, ano ang generic sentiments na nakakausap mo, Jovi? Ganito, tama yung sinabi mo, Diego, kasi tingnan mo yung parang sa isang dikit na laban, sinasabi ng halos lahat ng mga pollster dito at saka ng mga experts na nagma-magic wall sa kanilang mga TV stations, ayun nga, na parang sa sobrang dikit ng laban, kunin mo na lahat, kahit yung maliliit na mga blocks, kunin mo na yan kasi it will help you eventually pagka tama si Jack pag nabuo nila yan. So let's go to to the Asian Americans. Ang Asian Americans sa mga 20 million or 7% of the voting bloc, Diego and Angela. Pero ang parte dyan ay mga Pilipino na mga 4.2 or 4.1 million yung voting power nila. Number 3 sila doon sa mga voting blocks among Asian Americans na una-una. Diyan siyempre yung mga Chinese Americans at saka yung Indian Americans. So, hindi natin masasabi na block sila kasi hindi solido aminado sila na iba-iba yung kanilang mga binoboto because some of them are parang registered as Republicans or registered iba bilang Democrats na nung pinapapaliwanag ko sa mga embassy officials natin,
because yun yung essence nga naman ng democracy. Totoo. Kahit Totoo. na kayo ay nasa isang pinanggalingan, Totoo. pwede kayo magkaiba-iba ng leaning, Oo. sabi Kasi, nga nila. actually, case in point nga daw dyan, yung halimbawa, yung mas batang voter, let's say, Democratic siya, pero yung parents nila under yung gusto nila sa Republican, maga sila, yung Make America Great Again, 'di ba? Pero tanong namin, lastly, Jovi, kailan ba natin malalaman? 'Di ba, bukas ang eleksyon, pero how fast can we know kung sino nanalo? Okay, but before ko sagutin yan, Angela, actually, di ko lang ko i-playback ni Carlo, ng staff ninyo, yung aking report Yes, na ginawa mamaya. ko from Los Angeles. Pero doon makikita, at hindi ko na masyado ipapalawan kasi ko ipapalabas naman nila, na magkakaiba kahit age bracket, magkakapareho, magkakaiba. Tapos yung mga anak nila, iba, mga apo, iba rin yung gusto, no? So ganun talaga. Now, there's a question kung kailan malalaman. Sinabi ko rin ito kahapon, based doon sa sinasabi ng mga pollster dito at saka ng mga eksperto, ayaw nila hanggat maaari, huwag maulit na umabot ng hanggang weekend, katulad ng Biden versus Trump, ay umabot hanggang weekend, ay hindi pa alam kung sino yung presidente. So sabi nila, mukhang malabo na mangyari ng night of election, although magkakaroon ng forma kahit papano. Pero wag naman daw paabutin ng hanggang weekend para lang malaman. Yun ang key. Huwag paabutin ng weekend. Uy, ingat ka dyan, Jovi. Ingat ka, Jovi, Oo. At hopefully Sa weekend, wala na ako dito. Oo nga. Para So dapat wala na sa weekend talaga. Oo, totoo. Pero Dapat wala na tomorrow, sa weekend. hopefully, we can still talk to you kasi bukas yung madugo dyan. Oo. Yeah. In Alright. fact, wala nang tulugan. Oo. Talaga, promise yan. Kasi kailangan, ang media na magko-cover should be at the polling precincts or sa mga polling centers nila ng maaga. Kung hindi, ay masasaraduhan ka doon sa sa mga venue. O siya, sige. Good luck. At Good saka luck, Jovi. ingat ka dyan, ha? Thank you so much, Jovi Francisco, reporting to us live from Washington, D.C.